Eugene Tejada and Richard Diaz starting for the very first time. Ito si Eugene Tejada para sa Pureful Chunky Giants. Para naman po sa Alaska Aces, Nick Velasco. Titikada ka ganito ang tres. Papasok yan. At kompletusin natin yung lima. Andyan si Don Aliado. Nandiyan naman si Tony De La Cruz, Mike Cortez at Jeffrey Carriazo. Bilang nagpakilala ka agad. Ito itong si Nick Velasco from long distance. Ang taas ng 3-point field goal shooting itong si Nick Velasco sa PM press. Nanako pa dito si Mike Cortez. Goes to Nick Velasco and Jeffrey Carriazo. Nothing there, pero parang iba yung bulaga sa atin, ano? Dito ang Alaska Aces, dito sa ating ballgame. Well, nakakatakot dyan. Makikita mo kaagad ang iyong power forward si Nick Velasco. Unang pukol pa lang sa labas, nakashoot na kaagad. So nakaka-boost kaagad yun ang kumpiyansa ng team. At ito si Nick Velasco has top scored para po sa Alaska Aces in 4 of their 5 games. Mabigat yan, partner. Iba talaga yung pinapakitang laro ni Nick Velasco. Very at home set, komportable siya kaagad sa triangle system ni Coach Tim. We're the spot in Richard D. Pero ang bola, top down. Bola pa rin dito ng Pureful Chunky Giants again. Both teams coming off victories. Ito pong Chunky Giants, tinalong Barangay Ginebra. James Yap, tumikada mula sa kanang sulok. Wala. Eugene Tejada, after a career dream, ito naman bumangga kay Mike Cortez and Don Aliado. Alright, so he will take two at ito talaga pagkasama natin si Super Dominic. Thank you, Mon. Itong si Eugene Tejada nakausap ko. It's his second start para sa kanyang career in the PBA at sabi niya he's very excited coming off a career game. Actually, kwentuhan ko muna kayo about that game na ginawa niya the last game. Sinabi nga niya, kinausap siya ni Coach Ryan Grigor. Sinabi sa kanya, oh, you're gonna start next game. So he was very excited and he proved na with 16 points na he was deserving to start. At sinabi naman niya ngayon, today he has a little something extra dahil alam natin, kalaro niya ang former team niya. So Eric, ang tanong kasi, when you're playing against your former team and coming off a good game, ano yung iniisip ng isang player? I mean, you know, you've played in this kinds of situations. Ano ba yung iniisip niya pag ganyan? Naku, Dom, personalan yan. Pag talagang makakalaban mo yung team na hindi bumalik sa'yo at nag-rage sa ibang team, you have something to prove. Kaya itong I'm sure, itong si Eugene Tejada na hindi naman talaga nagagamit sa Alaska nung nandun siya, I'm sure he will be out for blood. Gusto niya makabawit, gusto niya ma-prove na talaga naman na pagsisiyan ng Alaska yung pagkakatrade sa kanya. Alright, so tingnan natin kung mapapatunayan yan ng Eugene Tejada, BM3. Wala sa doon. 5-1, 4-point lead para po sa Alaska Aces. At offensive minded si Eugene Tejada sa ball team mo. First, from left for the court. First basket yan itong si Jeffrey Carriazo. As we have mentioned, ito pong Pureful Chunky Giants, mga kaibigan, parang natin roller coaster kung magpangin nila so far. In fact, after losing 2 straight, well, they finally won again. Agad dito sa Barangay Ginebra. Eugene Tejada! Kita mo talaga yung sinasabi ko, personalan na ang laban. Nakakadalawang offensive rebound na siya, kaya kanina nabigyan siya ng free throw. At nabanggit nga ni kasamang Dominic, talagang ganadong magpakita to si Eugene Tejada dahil napakaganda naman nung nilaro niya in their last game ng best player of the game. Alam ko si Eugene Tejada, very promising player, very young player. At munting na siya halos maging journeyman. He started his career with Alaska Aces and then lumipat na sa San Elvira. Halos, ito nga dito nga sa Pureful, namentalan ng bola. Ito magandang matchup. Nick Velasco at Kobe Raimundo. Oo naman, pareho pa silang napakagandang nilalaro. Itong si Nick Velasco, gaya nga nasabi mo, 4 out of 5 times siya yung nagka-top score for Alaska. You can see yung quality ni Nick Velasco na very at home at komportable kagad siya sa sistema ni Coach Tim. Samantala ito naman si Kobe Raimundo, mainit na ng pagsisimula dito sa ating All-Filipino dahil nag-double siya in terms of points and rebounds kagad in all their games. So what a feat by Kirby. Meanwhile, nag-overshoot din si Nick Velasco. Earlier, nakita niyo si Coach Tim Cohn. Ano kung masasabi natin Coach Tim ko? Well, ito naman si Coach Ryan Gregorio. Isa po sa mga pinakabatang coaches dito po sa PBA. Hindi siya matanda si Coach Tim, pero siya yung masasabi natin in terms of tenure. Siya yung pinakamatagal na coach dito sa PBA. O tsaka marami na siyang pinagdaanan. Ito pa saka Grand Slam pa nga siya. So he has really proven at talagang pinatunayan naman niya sa lahat na talagang isa sa pinakamagaling na coaches dito sa PBA. Alam mo, coaching-wise, dito sa ating All-Filipino Conference partner, also giving a look at that shot coming from our body. Alam mo yung coaches, pagkamat hindi natin masyado nababanggit yan. Malaking bahagi dito. Kung paano maglalaban-laban itong mga coaches, Coach Tim Kung yan, laban dito kay Ryan Gregorio. Masasabi nga natin na susubukan din ika nga itong
Ang galing ni Coach Timko. Para naman kay Coach Ryan at kay Bradley Bryson, matalunin mo si Coach Timko. Oh, tinalo niya na dati si Coach Timko noong 2002. Naglalaro pa nga ako noon, kaya hindi ko mahanap sinatalo kami kay Coach Ryan noon. Biro mo, lamang na kami. Tapos itong si Coach Ryan, biglang meron pinunot na magic. Biglang tinalo pa kami yung Game 7. Ayun naman po. Naalala mo ba yun, Eric, ha? Masakit yun. Samantala, ito naman si Eugene Tejada. Panay sarap ang nararamdaman dahil napakaganda ng kanyang nilalaro. 5 points na para dito kay Eugene Tejada. Meanwhile, Dominic, meron tayong report dyan? Mon, actually hindi report to. I just wanted to pick up dun sa pinag-uusapan nyo tungkol dun sa coaches. At Eric, alam mo, napapansin natin sa coaches and as a team, yung team takes the image of the coach. Right? Yung personality ng coach, makikita yun, he exudes it at pinapakita niya dun sa mga players. So yung, he takes up the character of the team. Yun ang, yun, di ba, Rick? Oo, totoo yun. Kasi si Dominic, naglaro rin siya, no? Ng college ball and even the amateurs. Naglaro si Dominic. So alam na alam kagad niya yung mga characteristics at yung mga personalities ng mga different coaches kung ano-ano ang nagagawa nila for their players. So yun ang nagmo-motivate. In fact, pag coach ka nga, nakakasira talaga. Well, alam mo, sinimulan niya na yung usapan dyan na Dominic. O sige, dito kay Coach Timko, masasabi natin na may more mature and sober na Coach Timko. Against a coach like Ryan, masasabi mo po ay mas nagka-dumble ito si Coach Ryan dahil ika nga ay mas agresibo siya at willing to take risk. Well, both of them should take risk as coaches. Meron talagang mga diskarte ka sa game. Hindi ka rin naman nakakasigurado kung gagana o hindi. Siya, ito si James Sapp, sumaksak. Akala lang natin na panay 3 points lang ito si Boy Thunder. Pinag-usapan natin, pagkakasama natin sa Hong Kong, ito pong Pure Foods Chunky Giants. Iba rin talaga eh. Let's say like James Yap. The way they treat ito si Coach Ryan Gugoro, alam mo, respetado rin nila. Pero alam mo, magkaka-vibes eh. Yung wavelength ng pag-iisip pareho. Oo. Tsaka yung edad, hindi rin naman nagkakalayo masyado. No? At saka kasama ko rin si Coach Ryan dati nung naglalaro pa ako. Ito si Coach Ryan talaga may tupologya niya. Like Coach Timko, di ba sinasabi rin niya sa akin, respetado nga niya si Coach Timko. At may mga good traits na tinatay rin niyang makopya or magaya. Alright, mga kaibigan, sa puntong ito, isa laban ng Alaska Aces at kung makakapuslo ang Chunky Giants sa kanilang ofensiba, lalabang na sila. Ito si Eugene Tejada, mainit na mainit. Agresibo. Sisting Chunky Giant ito ngayon. Artado will try to shoot, then send the goal to Raymundo, who spots, yes! Takes the lead dito pa sa kaunaan ng pagkakataon sa ating batang-batang ball game. Under 7 minutes to play sa ating first quarter. Muli pinamati po namin kayo ng isang magandang hapon. Alam natin medyo mainit ang temperatura sa buong Pilipinas. At ito samantala makakahuli si Referee Kalongkatin ng foul. Kalim? Oo, kaya natawagan kagad siya ng foul. Don Aliano, Coach Timko, diba matagal na rin ang pinagsamahan niya. Meanwhile, action malayo dun sa bola. At merong offensive foul na naman sa Eugene Tejada. Pagkatawagan, una pa lamang yan ni Eugene Tejada. Maganda yung pagkakadepensa sa kanya ni Tony De La Cruz. Ayaw siya pakawalan because alam na nga niya na si Eugene Tejada mainit yung pagsisimula dito sa laro natin. Ito pang matchup na inabangan. Michael Pence at Paul Artadi. Yung pong Colegio. Panayang banggaan ng dalawang yan. Nick Velasco with a switching leg. Yan ang maganda kay Nick. All-around player. Pwede kanyang he can hurt you outside. Tapos meron pa siya mga drive to the basket na gano'n. At kung kailangan sumalaksak, ay kayang-kaya rin naman ni Nick Velasco. Artadi, ito na ngayon. Una. At yun, nakita mo, paano ginamitan ng bilis nitong si Paul Artadi, itong si Mike Cortez, at yun yung nag-iisa dito si Paul Artadi sa ating Philippine Cup. Well, hindi talaga pwedeng magpabagal-bagal si Paul Artadi because alam mo na nga na isa sa pinaka-ability sa PBA ngayon, and yet, he makes up for that yung sa bilis nga niya. So kahit sino yung nasa harapan niya, talagang he will take advantage of that. Diretso na lang niya sa basket. Ayun, pero kailangan marksmanship itong si Paul Artadi. And first time to enter sa ball game nito. Ito po si Mark Pingris replacing ito pong si Richard Yee. Ako, para sa akin talaga kay Paul Artadi, pag na-i-improve lang niya yung kanyang perimeter and outside shooting, talagang napakahirap ng depensa niya because napakatuloy na niya. He can go to the basket and at the same time, pwede rin siyang jumamsot sa labas so mas mahirap na siyang mapipili. Alam mo na rin report kanina ni Dominic sinasabi ni Paul Artadi sa kanya
Nung simula nung sumunod sa kay Coach Ryan Gregorio, gumando tuloy yung estado dito sa dalawang ito. Parang, well, inaasahan ng matindi ng kanilang kubunan, lalong-lalo si Kirby Raimundo with the absence of a legitimate center para sa Chunky Giants. Talaga naman si Kirby Raimundo lamang ang kanilang inaasahan. So take a look at the free throw numbers. 4 out of 9 for Purefoot. Samantalang Alaska is 4 out of 10. Halos hindi nagkakalayo yung kanilang shooting percentage. Shot clock, 14 seconds. At foul on James Yap. Pangalawa na yan para dito kay James Yap. Kailangan mag-ingat din sa mga fouls ito si James Yap. Kailangan siya sa mga games na natatalo po sila. Paatang naka-foul trouble itong si James Yap. Meanwhile, Ronald Liado mula sa kanan. Nothing there. At si Raymond Hook natin. Kasi na-usay tayong bola. Kung nagsagpang na malilit na mama sa loob. But they recover. Papunta sa dito ang Alaska Aces. Aliado Mark Pinglis at Pinglis ang matatawagan ng foul. Walang napakagandang ginawa ni Don Aliado. He was able to get good position. Malapit na niya nakuha yung bola. Kaya ang kailangan na lang niya gawin. Pumihit at jumamshot na lang over Mark Pinglis. Alam mo kanina pag-uusapan sinasabi nga, looking at the bench of the Alaska Aces, napaka-formidable ito. Alright, nandiyan si Aliado, nandiyan si Nick Velasco, and even the players coming off the bench, talaga naman masasabi natin panay-tikalidad. Pero sinasabi mo nga, ito yung team na masasabi na wala nang isang legitimate center tulad ng iba. Wala silang legitimate center. Ang tanging sentro lang talaga nila itong si Sunny Tos. Oo. Pero right now, kailangan pa talaga ng consistency sa laro ni Sunny Tos. Napaka-talented ni Sunny Tos na bata, and I think he will really make or do very well dito sa PBA. Kailangan na talaga medyo, kagaya nga nasabi ko, kailangan mas mapangis pa yung laro niya. Kailangan medyo mas physical pa siya kasi siya yung isang big man na magsisimula ng defense at mag-inspired sa mga teams to really play hard. Alam mo, Donald, the bench of the Alaska Aces, nasa loob na rin itong si Eddie Laure. Sabay nga si Reynald Hernandez. Meanwhile, offensive foul, tinawag yung ball Hernandez sa putong ito. Punta natin si Dominic. Mon, alam natin na game of basketball is a lot of adjustments. At yung adjustment ng Pure Foods Chunky Giants sa dalawang losses nila is now they are starting with Artadi nga and Eugene Tejada. They're starting with them because they also want some firepower coming off the bench pagdating dito kay Roger Yap. At sinabi nga ni Coach Ronnie Magzanok, sabi niya, alam mo maganda kay Artadi, he controls or dictates the tempo of the game right away. At pag okay off the bench mo itong si Roger Yap, meron ka naman puntos na makukuha sa kanya. So sinabi niya, continuous adjustments ang ginagawa nitong Chunky Giants, trying to look for that formula that they seems like they lost a little bit dun sa pagkatapos itong championship stint nila. Well, salamat sa iyo, Dom. Well, mga kaibigan, wala yung binabagay dito ni Dom. Ito mga kupunan, patuloy pa rin sa pagkukunan sa Philippine Cup natin. Patuloy pa rin yung mga adjustments na ginagawa. Well, totoo yan because last conference nga naman, karamihan sa mga ibang players, hindi nga nakakalaro masyado dahil may import. Ngayon, nabibigyan na sila ng playing time. So, it really, hindi naman agad-agad na nakaka-adjust yung mga players because ngayon, mas longer minutes na sila. No? At yung iba naman na talagang gamit na gamit versus the import, minsan hindi naman masyado rin na nakakalaro. In fact, yung ibang players na naglalaro ng shooting forward, nagiging power forward, nagiging big match or big adjustment sa mga laro nila. And speaking of this Pure Foods Chunky Giants para sa akin malaking bagay yung pagkawala ni Jondan Salvador. That's why itong si Eugene Tejada, eksakto yung galing niya. Kasi ngayon habang nagpapahinga pa si Jondan Salvador because of the injury, si Eugene Tejada, halos big man din niya, malapad ang katawan. So pwede siya for the Pure Foods Chunky Giants. So ayun po mga kaibigan, kaya naman dito sa mga yugtong ito, sa mga unang bahagi ng konferensya, kung saan sinasabi nga nandiyan yung mga adjustments, counter adjustments, panahon din naman, ito makahanap yung mga diamond ng laro tulad itong si Eugene Tejada. Like katulad si Eugene Tejada, hindi siya masyado na as we see John Arrigo and Rob Wainwright of the Tigers, no? Meron silang laro mamaya. Laban sa Talking Text, Yan po, ang susunod nating laban, marami po nagugulat sa Coca-Cola 4-0. Unblemished po ang kanilang kartada dito po sa Philippine Cup. Tingnan natin kung maka 5-0 sila mamaya. Samantala ito si James Yap. Missing a second free throw. Merong foul. Kobe and Mark Inglis, paalawa na yan. At nasa penalty na itong Pure Foods Chunky Giants. So free throw shooting time para sa Alaska Aces. Makagaga na penalty itong ating mga kupunan. And right now, very important na yung bawat team talagang to go hard to the basket because alam na nga nila na penalty na yung kabila. So that's the best time talaga na umatake.
Tapos si Coach Ryan Gregorio conferring with the referee. At si Eddie Lowry po ang nasa free throw line. Bigkilya sa kaliwa yung kanyang free throw. Ito po yung sa sa mga bagong additions ni Coach Tim Cone sa katanan ng Alaska Aces. Tsaka balita ko rito sa kanya mon, si Coach Tim po tuwang-tuwa rito kay Eddie Lowry because he can play his role. Tama yun. Pwede siyang coming off the bench. Pwede rin siyang bigyan ng maraming playing time because all around din to si Eddie Lowry. Pero kung siya madagdagan pa playing time niya, kailangan ipasok yun mga free throws niya. Totoo yan. 0 for 2 doon si Eddie Lowry. Kasama niya na bagong salta sa Alaska Aces. Ito po si Renzi Bahar. There's yet to see action para kay Coach Tim Cone. Only 6 to shoot para sa Pureford Chunky Giants. At pagtangan niya ni Kirby Raimundo, may gagawin maganda yan. Ayan po, from the corner, jumper niya pumasok. 4 points na para kay Kirby Raimundo. Nakakadalawa na siya doon sa kanto na yun. Mukhang paborito ni Kirby Raimundo. Kailangan na siya lapitan talaga ng dumidepensa sa kanya. Nakalimutan na Nick Velasco. PM3 yan. At yung na bagong PM. Power to the people. Pinag-uusapan pa lamang natin yung matchup ni Nick Velasco at Kirby Raimundo. Napakatalas ng 3-point shooting. Ito po si Nick Velasco. Averaging close to 47% from beyond the arc. Mataas-taas yun eh. Halos 2-point field goal average na eh. Maganda na nga yun para sa 2-point field goal. Pero ito si Nick Velasco, ginagawa niya sa 3 points. Samantala mga kaibigan ito, hingin naman ang timeout ng Pureford Chunky Giants. They're down by 3 dito po sa ating first quarter mga kaibigan. Kaya dyan lamang po kayo. Ang babalik po ang inyong PBA. Paul, iba talaga itong si Nick Velasco. At nakita niyo po yung kanyang ilang mga bagay tungkol po dito kay Nick Velasco. Kita mo naman, second overall pick mo, 1997 draft. At nagsimula siya dito sa PBA na mere defensive player lang. Huwag inahanap sa kanya. When he joined the Pop Cola Battlers, tungkong 1997, Eugene Tejada. Scramble sa loose ball. Dito mo talaga sila. Lahat talaga ng players, pag yung bola, may loose ball, talagang dumadive ka agad sa side. Napakagandang panuorin. Hiling-hiling to si Eugene Tejada. Palagay sabi ko, kumain nga ako ng ensaymada ko. Medyo madulas ba't may matikilo yung ating kamay. Pag-uusapan natin yan. Ito na nga po, pagpasok po ng summer, talaga naman. Sarap kumain ng halo-halo dyan. Lagi ng Alaska. Hindi ba? Yan po ha. Well, a 3-point lead para po dito sa Alaska Aces. Sa gitna ng court. At si Sanitos nasa loob na rin para sa Alaska Aces. And right now, 3.5 to play dito po sa ating first quarter. Pinantang kaya nila dito si Sanitos. He was double teamed. Batik mawala na sa bola sa Alaska Aces. Double team siya kagad pag natanggap niya yung bola sa post. Aryaso, nagmadali na doon yung kanyang PM3 short. Rebound po kuna naman ni Mark Pingrich. At dito po sa lima ng Pure Foods ha. Naiiwan ko si Eugene Tejada. At ito si Freddy Raimundo. Hindi natin turnover story. Pure Foods, 4 ng Alaska. Wala pa. Malinis ang kartada ng Alaska sa turnovers. Freddy Raimundo. Yung bola nasa kanan ni Freddy Raimundo. May nangyayari kasi. May nangyayari maganda. Kumpiyansa po si Freddy Raimundo. Ito may anim na puntos. Hindi pa halos sumasablay kung si Kirby Raimundo. Napakagandang simula ito. Kay Kirby. Samantala, Paolo Lucodo ng Sanitos. Ang laking hinahing din ng Sanitos ha. Malapit na yun. Ando na yung bola sa kanya eh. Bumawa pa siya din sa ilan. Hindi si Sanitos sa sunod. Masya din nila Eric. Ibig ka na yung nalaki Sanitos. All consistency on his part. Lalo na on the offensive end. Pagkat sabi mo, nandun na sa kanyang height, sa kanyang heft, sa kanyang agility. At ano pa kulang dito kay Sanitos? Para sa akin, consistency na lang. Saka yung ability niya to finish. Nabigyan siya ng bola sa ilalim. Kasi si Sanitos talagang very promising para sa akin. Maganda nga yung skills na pinapakita niya sa bawat set. Kailangan na lang talaga niya ma-finish. Kasi ang Alaska, kailangan na lang nila ng stability sa gitna. Papasok ito si Ray Evangelista. Alam mo, maganda yung binanggit mo, Erika. Yung ability to finish. Para po sa mga nakikinig sa inyo dyan, ngayon naman narinig marahil yan. Alam mo, ang players po, yung ability din, yan ang hinahanap ng mga coaches eh. Hindi porket matangkad ka, may magaling ka pumino sa ilalim. May mga players na hindi naman katangkaran, pero kung sumiskarte sa ilalim, at tumapos ang pila nila Jonathan Salvador. Oo, nila Jonathan Salvador. Simple lang. Simple. Kahit di mamagtang, eh, basta importante, ma-shoot mo yung bola. Alright now, nagipit po si Jeffrey Cariaso.
Naipit na si Jeffrey, tama-tama, he lost his balance, kaya wala na siyang galang gawin doon. Kung hindi, iba ito nilang yung bullet sa paa, pero tumamangala sa kanya sa outside. Lawan po ng isang Alaska Aces. Again, another opportunity para sa Pure Foods dito na makalamang in this offensive as we approach the 2-minute mark ng ating first quarter. Hindi makapaniwala si Coach Tim Kong na tinawag. As a second foul on Sanitos. Si Coach Tim Kong. Tamang Sanitos, pangalawa na para kay Sanitos. Karamihan kasi sa big man ng Pure Foods Chunky Giants, very mobile, malilikot. Katulad ni Kirby Raimundo, talagang pang power forward yung laro. Kaya laking bagay talaga sa kanila. Lalo na ngayon, si Eugene Tejada, ganda rin ang pinapakita. At si Mark Inglis din. That's why magiging problema kagad yung pag yung big man mo hindi kasing bilis at kasing liksi ng katulad nila Kirby Raimundo. Pumasok si Willie Wilson para po sa Alaska Aces. Itong si Willie Wilson, napakaganda yung mga pinapakita niya previous games. Very consistent. May depensa siya. At pag nabigyan siya ng open shot, talagang naisi-shoot niya. Around the line, putong si Mark Pingris. Na talagang i-expect po natin mag-flourish dito ngayon sa ating Philippine Cup. So, 2-for-2 para kay Mark Pingris. So, ito, labang na po ang Pure Foods ng isa. Nakalimutan nila si Eddie Laure. Ang time para kay Eddie Laure. Without time minadali. Bola nga na ay nasa Pure Foods. Pero Ojo Yap na nagtitimon para sa Chunky Giants. Mark Pingris nagbigyan ng space to, biglang lumapit para drop shot. Pero kita mo yung angat ni Mark Pingris ay halos hindi mo na masupalpal sa sobrang taas ng palon. Ito yung nakakasakal na press ng Pure Foods Chunky Giants. Ang nakaisa sila doon, Roger Yap! Possible 3-point play for Roger Yap. Alam mo, parang lambat yun, nangilalatag ng Pure Foods Chunky Giants. Sa backcourt pa lang kasi, pumipress Nagsisimula na eh. Pumipress kasi alam nila ng Alaska Aces. May mga kalawit rebound ni Eddie Laure, no? So ito, mga kaibigan, suddenly biglang tumulwak itong lamang ng Pure Foods Chunky Giants. They're now on top by 5 points. At isang minuto na lamang po ang nalalabid dito sa ating first quarter. Sumalpag dyan si Willie Wilson. At set up dito ang Chunky Giants. There's Roger Yap. The handoff, almost picked off. 6 seconds to shoot. Wala pang option ng Pure Foods. Kirby Raimundo picks up the dribble. Siya na rin nagtitira. Airball. Wala po sa Chunky Giants. Hindi na malayan ni Kirby na matatapos na yung kanilang shot clock. Too late na nung kanyang naitira. Off balance pa. So ito, papasok si Tony De La Cruz. Eddie Laure ay uupo. Ito masaya yung coaching staff. Yung sustain dito ni Eddie Laure. Ito siya, ginawa niya yung role niya. Kumukuha siya ng rebound, humahasel siya. Tama na yun para sa kay Coach Tim Kong. At least nagka-contribute itong si Eddie Laure. Alright, only 23 seconds remaining sa ating first quarter. Tony De La Cruz. Loose ball foul. Kabanggaan doon si Reynel Hugnatan at si Ray Evangelista eh. This ball foul number 40, Nolan Castillo. Nasa penalty na po ang Pure Foods Chunky Giants. Nolan Castillo. So ito, 2 shots for Reynel Hugnatan. free throw shooting time para po sa Alaska Aces at si Reynel Hugnatan. This is his first. Malaking bagay yung role ni Reynel Hugnatan. Ito sa last shot ko rin. Napakaganda yung nilalaro ni Reynel Hugnatan. Especially yung pag tumatakbo ang Alaska on the break, maasahan natin. In fact, ang daming beses ko siya nakikita na sumasalak siya pag nasa transition. Eh ngayon na walang import, all the more mas nabibigyan siya ng minuto. At nakita mo pala naman, dito pala naman tayo sa first quarter. Partner, 10 players na ipasok na dito ng Coach Tim Kong. Dahil pagkatsino yung si Bahang, nandito na para sa Alaska Aces. Tanging si Brent Hawkins at si Banjo Palpito na lamang ang hindi pinapasok dito ng Coach Tim Kong. Eh talaga pinapaikot niya lahat ng tao niya kasi makita naman niya bilisan ng laro. Halos sa pressure from the backcourt ang pinapakita ng bawat pass ng parehong team.
ako mga kaibigan. Kapit na kayo. Pagkapiling saglit na lamang ng ating first quarter. Julie po, ang layo nito. Yung oras pa ba? Well, wala na. Matatapos po ang ating first quarter. At nakakuha po ng perfect siyang Giants sa kalamangan. Tignan natin sila kaya makakakuha ng unang mga kadungis din sa record ng Coca-Cola Tigers. Apat na ang panalo ng Coke. As we see the first quarter field goals ng Purefoot 63 at samantalang ang Alaska ay naalat with 32%. Tumaas ang field goal shooting ng Purefoot pagkatapos sila makapress. Ang dami lang na ako ang turnovers kaya na-shoot nila kagad mga layups. Samantala, nakita niyo po yun at tira nitong si Mark Pingris, napakalayo yun. At napapailing na naman si Coach Ryan Gregorio. At sa magbubukas po ng ating second quarter mga kaibigan, well, lamang po ng tatlo ang Purefoot's Chunky Giants. Nakita niyo ulit, yung nakalatag niya na depensa ng Purefoot's Chunky Giants. 2-2-1 na, mistulang 2-2-1 press ang ginagawa ng Purefoot at doon kasi sila nakakuha ng mga steal kaninang first quarter. This is Renzi Bahar. To Willie Wilson, Wilson firing. And Ray Evangelista. Firing the rebound para po sa Purefoot's Chunky Giants. Again, ito pong Purefoot's Chunky Giants. Ano nga po victory naman po sa Barangay Hinelo kung saan ay tala ng Barangay Hinelo. Di kasi nang nababang Castillo. as a franchise and Mark Castillo. Magandang nilalaro ngayon para po sa Purefoot's Chunky Giants. Sa puntong ito mga kaibigan, dito sa ating second quarter, ito Purefoot's Chunky Giants, buka na kukuha na nila itong estilo ng Alaska Aces. Ang ginagawa kasi nila, inuunahan na nila itong Alaska bago pa lang ma-form yung triangle offense ng Alaska. Pinimpress na nila kagad para pagbaba na Alaska. Binubulabog ka agad. Binubulabog kagad para ubus na yung oras pagdating sa baba. Samantala, Renzi Bahar, Diandres. Unang bitaw nitong si Renzi Bahar. Sigurado nga tayong masasabi natin positibo. Itong magiging epekto ni Renzi Bahar para po dito sa Alaska Aces na wala na nga ito si Brandon Cablay at si Michael Miss. Kailangan talaga ng isang able backup. Ayan po, si Renzi Bahar, kinuha yan ni Coach Tigo matapos ng isang magandang step sa Indonesian Basketball League. Kaya mataas ang kumpiyansa ni Renzi Bahar. He took the 3-point shot kanina. Meanwhile, ito, makakadalawang sunod kaya Renzi Bahar nakapumili. Airball tuloy. Opportunity para sa Purefoot's Chunky Giants ngayon. The lead is down to 2. And from behind, Ray Evangelista. Nakaka-ulit po si Renzi Bahar. Kita mo naman mo, no? Walang set-set. Meron pagkakataon mo ako tumatakbong pa rin. Alam mo, sometimes pag dati kang naglaro sa PBA, mawala ka man, yung change of environment, madaling maganda na tutulong sa'yo. Yung iba kasi mas nagpagbalik nila sa PBA, mas confident na sila. Ang PBA kasi very important na pag umakit ka, kailangan kumpiyansa ka sa sarili mo. Because lahat ng kakampi mo dyan, lahat may labing dalawa, lahat yan magaling. Wala naman na player dyan na kinukuha sa PBA, tapos hindi rin magaling. Lahat yan capable. Wala dito po, ito si para po sa Purefoot's Chunky Giants. Whoever thought, ito po si Eugene Tejada. Alam mo, matapos yung kanyang nasasabi nating so-so start dito sa PBA. Ngayon, talaga isa sa mga inaasahan ni Coach Ryan Gregorio. Saka maganda pa dyan, galing siya sa yung hindi siya nakakalaro, bangko siya, and yet, kung nabigyan siya ng pagkakataong maglaro, talagang pinatunayan niya sa lahat na kaya niya talagang maglaro at magpakita ng maganda dito sa atin sa PBA. Samantala, Renzi Bahar anticipating that pass. Holding foul number 5, Renzi Bahar. Wala dito kay Noy Castillo. Si Noy Castillo. 14 seconds to shoot. Alam mo tuloy, nasabi mo yan, Eric. Sabi nga nila, mas magagaling daw talaga mag-coach yung mga players na hindi masyadong nagagamit. Kitang-kita natin, yes, tama ka dyan, Mas maraming panahon. Pag-aaralan nila eh. Pag-aaralan nila yung game. Pero napapansin natin, Alaska, 3 out of 4 na yung 3-point field goals sila. Samantalang ang Purefoot, wala pa in this ball game. At ito naman, si Mark Pingris, nagkakaroon na siya ng favorite shot dito inside the lane. Ayun kanyang peer drop. Okay lang yun kay Coach Ryan, basta high percentage yung tinitake ni Mark Pingris. And he's been hitting his shots So talagang sige lang na sige. And for lead para po sa Chunky Giants. Tony De La Cruz been quiet para sa Alaska Aces. Tinatap siya dito ni Renzi. And Tony De La Cruz. Napasok yun pero foul recovered Eugene Tejada. Hindi po magkakount yung tira na yun ni Tony De La Cruz. Sideline inbound lang ang sinawag ng ating referee.
Substitution, Mike Cortez for Renzi Bahar. Nick Velasco for Sunny Naman, going Thomas. back to yung observation mo, no, yung mga players na hindi masyado nakakalaro, yun yung mga matitinig 14 na success. seconds to Totoo shoot. yan, because miski ako nung towards the latter part of my career, hindi na ako masyado naglalaro. And marami akong nakikita kasi habang nakaupo ka sa field, Yes. nakikita mo yung mga mali at yung mga pwede niyong magawa. At the foul number 9, Jun Limpon. Samantala, His ito. first 3 on Pure Foods. Shot John clock, Limpon 14 natawanan din ang seconds. kanyang first personal foul. Sabi sa mga bata dyan, alam mo, marami ng physical ng mga liga-liga ngayon. Huwag yung magkakapos sa coach mo pag hindi ko pinapasok. Tapos lalo yung pag-aralan, yung laban, yung laro. At itong basketball. Alam mo, mas mahirap yung buhay nga nung nanggagaling sa bench eh. Kasi hindi mo malaman kung kailan kayo papasok. Tapos, panilang ang panood mo. Siyempre, hindi mo alam kung ano kaya. Magagawa ko kaya yung pag pinasok ako. So, kailangan talaga yung role ng mga players coming off the bench. Kailangan handa yan parating. 100% agad yung effort pag pinasok. Ay naman, samantala. Here's Roger Yap. Ito si Roger Yap. Itong karinting ito noong una. Parang roller coaster po. Ganun din siya, oh. Stability dito sa Pureford Junkie Giants. Here's Mark Pingree. 7 to shoot. Jun Limpot. It was bad. Yes. Hindi mo talaga pwedeng iiwan si Papa Jun Limpot ng ganun-ganun. Because through the years, he has really perfected that shot. Na talagang taas naman ng kanyang shooting percentage pag nalibre. At dito sa Philippines na talaga naman punong-puno ang kumpiyansa ni Coach Ryan. Dito sa, ang ganda ng supalpal na yun. Tama ka nun. Kapit na kapit. Yun yung pagkabagit ng partner ko dito. Yung supalpal at Ingris dito kay Johnny De La Cruz samantala. Mike Castillo naman! Yes! No points para kay Bembo. At yung mga mismo may-ari. Oo. Si Fred Uitengshu and Fred and Kerry Uitengshu always in attendance dyan dito sa Araneta. Or kahit saan naman, minsan out of town, nanonood din sila. Talagang grabe yung suporta na pinapakita nila sa kanilang team. Alam mo, binabagit kasi natin lagi, yung mga Iron Man, yung mga players na tulad ng Alvin Patrimonio, mga hindi nang binitis ng mga laro, ano? Pero dapat siguro, isay pa rin natin, maging yung mga managers, officers ng ating mga komunan, ng mga ball clubs, na talagang hindi rin nag-binitis, day in, day out, matalo, manalo, nandun lang sa likod ng Parati, kanilang parati nandyan nanonood sa likod ng kanilang mga benches. At minsan talagang na yung kanilang emosyon nasasama sa laro. Kanina nga pinakita yung 14-4 yung points in the paint, ang Pure Foods. Ayan naman, 16-4 ng scoring ng points in the paint natin. Earlier, meron pong peer press itong si Eugene Tejada. I would like to believe ito si Eugene Tejada na maganda raw ang shooting clip na naglalaro pa sa Estados Unidos from beyond the arc. So, gusto niyang patunayan niya sa game na ito. Pero that time, sinalpa siya dito si John Limpot with a follow-up underneath. Meron mga spurts itong Pureford Junkie Giants ng score. Hindi napitigil ang last. Betul ito. Mike Pingree! He will go all the way! Basketball red! Sumugal pa ng sundot dito si Mike Cortez. Yun yung sinasabi na kung papaulit mo na, siguraduhin mo nang hindi ma-complete or hindi. Para kay Mike Cortez. Saka matutuwa ka naman dito kay Mark Pingree. Pine-pressure niya yung point guard ng kalaban. Siya pa naka-agaw at siya pa naka-fast break. Kita mo naman yung effort at yung energy na pinapakita ni Mark Pingree sa second quarter. Ari completes the 3-point play yung si Mark Pingree. Sa punto mo ito, katama natin si Dominic. Mono, yung concern nitong Alaska Aces is yung minutes na binibigay nila sa starters nila. Like the guys like Aliado, Velasco, Cortez, and Carriazo. Guys who are averaging 35 to 40 minutes. Pati itong si Tony De La Cruz. Pag pumapasok yung kanilang mga bench players, hindi nakikip up yung intensity. Kaya na nakita natin, yung mga Chunky Giants nung pumasok yung second group nitong Alaska Aces. Yun yung concern ni Coach Tim Cone. Sabi nga niya, the guys on the bench have to step up. Kasi nga, limited yung minutes lang nila, pero kailangan nila ipakita whenever they're in that they can play and maintain the same quality of game. Oh, parang ka dyan, Dominic. Matapos wala na yung first quarter kanina, 10 players na yung binabalasa o pinalasa ni Coach Tim Cone. Pero ang problema, hindi naging productive yung mga pumasok. Tama, maganda yung observation ni Coach, yung sabi nga niya, Masakan Dominic. As we see the bench scoring right now, 21 to 5. Yan ang kagad na nagpapatunay na talagang yung mga bench players play an important role. Pag pinasok ka, kailangan handa ka na. Alright now, John Limpon matatawagan dito ng pangalawang para kay John Limpon. Po si Coach Tim Cone, I'm sure, outline yung kanilang game plan nila. Alam nila, nagagawin ka ng Pureford Junkie Giants yung kanilang set nila. At kailangan nga naman, samantala, ito may subal pala naman. Ito si Mark Pingree dito kay Nick Velasco.
Mark Tigres against Don Aliado. He starts to dribble and reaching in is Mike Cortez. Pang-apat yan. Acting foul number 1, Mike Dito Cortez. nga naman dalawang sunod na foul. Parehong binigay na dito kay Mark Tigres. Saka masamang balita yan para kay Coach Tim Con because Mike Cortez is your #1 point guard. So ngayon, kailangan ngayon ng ipasok mo si Renzi Pahar. Kailangan ngayon ni Renzi Pahar na magpakita ng mahusay for Coach Tim Con. A lot of pep talk probably kung di man sermon dun sa second stringer. So it's a bench ditong Alaska Aces. Samantala ball out body. Supalpal naman doon kay Tony De La Cruz. Kita mo naman yung bilis ng Polar Tadi. Inabot pa niya yung pasa kay Jeffrey Cayaso ni Mike Cortez doon sa kanto. Sobrang ligsin sinasabi nga namin na nasa radyo kami. Nauna pa sa kanyang anino. Yan po, well. Sobrang tulid eh. Alright. Pero yun naman po yung asset na ginagamit ko si Polar Tadi. Ang bala nangyari dito sa game natin, partner. Palitan ng supalpalag. Ganun po kataas ang intensity ng depensa dito sa game na ito. Pero isipin mo yung depensa ng Pure Foods Chunky Giants, talagang kumukulaps parang magnet nga Pag may dumrev na taga-Alaska ron, nagkukumpul-kumpul yung Pure Foods, tulong-tulong sila. Yun ang napakagandang panoorin, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay depensa. And right now is Tadi against Renzi Pahar. Kasi hindi nakita ng college yun pagkat Tadi plays for the U Red Warriors samantalang sa San Pedro Red Lions naman itong si Renzi Pahar. And Mike Tigres. Already with 11 points. Yan po si Mike Tigres. Karera sila. Al Tadi. Mawawala. Bakit sa bola. Pero ito, matatraveling na dito si Paul Al Tadi. Si Coach Tim po, nasa court na natin. Talagang, Ayun, ito. usok na ng tenga ni Coach Tim po. Galit na galit si Coach Tim po kasi hinihingi nila ng foul kanina yung game. Bago na agawan ni Paul Artadi si Renzi Pahar. Talaga nagko-complain na kagad ang buong Alaska bench. Ayun, at Coach Tim po, namumula po yan. Hindi ho sa init. Hindi sa galit. Pula niya yung shirt niya. Pati yung tenga niya namumula na rin sa galit. At good at Coach Tim po. Technical foul, Alaska Aces coach Tim Con. Opo, at yung technical free throw, pinuha nitong si James Yap ay pumasok. So, nadagdagan pa pala itong lamang ng Pure Foods Chunky Giants. Kasi nagsimula po itong ating second quarter, yan, nagsimula na sila mag-dominate dito sa ballgame ito. Kita mo naman, Second quarter free throw. Napakataas ang shooting percentage ng Pure Foods. Ang Alaska na talagang nahihirapan sila na maibaba yung bola. Kita mo yung defensa ng Atlantic Giants. 3-second violation. 3-second violation. Na napaka-tentative itong offensiva ng Alaska Aces. Pero alam mo man, okay rin yung nakapagpa-technical din si Coach Tim because isa rin yun ng ploy para magising yung mga players niya. Kilala mo si Coach Tim Con. Oo. Matagal-tagal pa rin na under dito kay Coach Tim Con. Yun pa kasama sa kasama din sa mga hindi ko masasabing ploy, pero para ipakita ni Coach Tim Con sa mga players kung gaano siya kalinis dito sa ball game. Well, right now talaga kailangan na lang ng pampagising because yung Alaska Aces niya is down and talagang nothing seems to work for his Aces. So kailangan talaga na makita niya sa mga players niya na talagang very emotional na siya and they really have to wake up or else kakainin sila ng buhay ng Chunky Giants. Ito na naman! Wala tayo this time na Ang kasalabasa naman! Mark Tigres! Pero ito, dito nyo naman nagpabis lampak. Itong si Paul Artadi and Mark Tigres of course. But he fails to complete the 3-point play. But right now, ito po yung pinakamalaking lamang. 16 puntos. Malaki-laki ang mahabulin ng Alaska mo in the second half. And this is Chunky Giants. Yung kanilang mga hustle plays. Getting them more opportunities to go to the basket. Under 3 minutes dito po sa second quarter natin. Natapos po yung first quarter natin with Pupils just enjoying a 3-point lead. Pero dito sa second quarter, pinagpatuloy nila yung kanilang... Whereas in the last 3.5 minutes of play, talagang matagal-tagal ng talagang naglalamig itong mga Aces at hindi talaga sila makashoot. At kita mo naman, si Don Aliado, nakakita niya nasa harap niya. Itong si Paul Artadi. Lahat at tinibensan ni Paul Artadi sa sobrang tulin kahit yung 5 Alaska players kaya niyang tapatan. Ayun po at 14 seconds to shoot. diretso siya ni Don Aliado. Foul
Meron na pong walang puntos. Itong Alaska Aces at dahil binanggit natin yan, narinig tayo ni Nick Velasco. He scored the basket. Meron pang foul. Kita mo naman kung gano'ng ka pwedeng maasahan itong si Nick Velasco. Nangangailangan ng 2 points. Itong Alaska Aces para patayin ang sunog na binibigay ng Pure Foods Chunky Giants. At bigay mo na kay Nick Velasco yung bola para makascore na kaagad at magbago ang takbo ng laro. Nalala ko tuloy sinasabi ni Coach Tim Cone, hindi ba? Going up against the younger coaches daw ngayon sa panahon dito sa PBA, kailangan na mas sharper siya to look at to do the counter adjustments because may mga ginagawa yung iba nakakalaban niya or masasabi nga natin na unorthodox o hindi labas din sa karaniwang disiplina ng basketball. If you will take a look at Pure Foods Chunky Giants, sila Coach Ryan Gregorio, they love to experiment and this time magsasucceed ang Pure Foods. Kailangan talaga kontrahan ng mga coaches eh. They have to keep on studying. Kailangan basa lang sila ng basa ng laro para alam nila kung anong strategy ang pinakamaganda lalo na pagdating ng second half. Samantala, ito po. American 40 dito sa ating second quarter. Nagkulo naman ko sa pasa si Paul Arcadi. But they get it back. Pariaso. They will recover. Pero ito, sabi ni Jeffrey, labas muna tayo. Ayusin natin itong ating offensive. Aliado 5! Top of the key. Malaking bagay yung shoot ni Nick Velasco at ni Don Aliado. No? Kailangan talaga nila maging mas fluid sa offense because wala talaga nangyayari sa offense ang Alaska for 3 to almost 4 minutes of play already. Baba sa 13 at lamang ng Pure Foods Chunky Giants. These guys started hot para sa Pure Foods. Dito si Eugene Tejada. But right now, there's Paul Arcadi. James Yap! Fouling! Piedras yan. Pero di ang papasok na yung foul. Who's on top number 15, Mark Pingris. Mark Pingris, ang maganda kasi kay Mark Pingris, kanina pa siya sabay na sabay for offensive rebounds. Kaya ang dami niya nakukuha, pero yun naman, natawagan naman siya ng foul. Alam mo, masamang balita para kay Coach Ryan niya. Dahil pang-apat na yun eh. Itong si Mark Pingris. Pero kahit pa paano mo, ikaw naman ang lamang. So kahit nag-apat na foul na si Mark Pingris, malaking bagay na kagad na ikaw yung lamang. Ayan po, at ito mga kaibigan. While Nick Velasco ang nasa free throw line, matagal-tagal nang hindi nadadagdagan yung 11 puntos na yun ni Nick Velasco. At hindi pa rin nadadagdagan the first free throw. Mark Pingris with 4 personal fouls, kailangan palitan ni Coach Ryan Gregorio. Nakaupo, dalawang premiadong point guard ni Coach Tim Cone, Mike Cortez and Renzi Bahar. Second is good para kay Nick. Total of 12 points para kay Nick Velasco. Ayun. Ayun po. Alright. Well, ang PBA po tuloy-tuloy na mag-ahatid ng saya kung saan man kayo sa mundo. Ayan po, kaya atabayanan po ninyo ang patuloy na paghahatid ng PBA ng aksyon sa inyong mga lugar tulad po sa darating na PBA on tour dyan naman po sa Isabela. Meanwhile, Arcadi to Kobe Ray Mundo. Matagal na nahimig ito. Pero hindi pa rin makakalimutan ang score niyan. 8 points na para kay Kobe Ray Mundo. Alam mo mo, nagkakahimitan na rin si Richard D. tsaka si Don Aliado. Nagkakakiriyan talaga sa ilalim eh. Ang Arcadi, matatawagan dito ng foul. Pangatlo para kay Paul Arcadi. Il-advise yun pagkat nasa penalty na sila. And this will send the rain of Nathan. Yun lang naman ang masasabi nating negatibo. Masyadong bigit dumapensa. Tulad sa pangyayari yun. Yun na yung technical foul kanina ni Coach Tim Cone. Kasi nagrereklamo si Coach Tim na bakit hindi tinatawagan ng foul itong si Paul Arcadi. Matikit na matikit yung pagkakadepensa niya kay Renzi Bahar. Nakatalikod din si Renzi Bahar. Hindi mo talaga kailangan ng distansya kasi hindi naman nakaharap eh. So pag nakatalikod siya, pwede mong dikitan talaga ng mabuti. Unless pag humarap na si Renzi Bahar, that's the time you have to keep space. Pero obviously, no, yun ang ginagawa ng Pure Foods Chunky Giants. They apply early defense, lalo na sa ball carrier nitong Alaska Aces. Sino man yun? Kailangan talaga eh, because pag dumidepensa ka talaga, pag may spasyo yung defense mo at nakaharap, then yun pwede kang malusutan at pwede makalusot ka agad from the backcourt eh. So very important na talaga you have to make him turn around para hindi niya masyadong maiset yung mabuti yung opensa. Samantala, ito po si Richard Hien sa free throw line. Mula po sa San Jose, Antique. Binabati din natin yung mga kababayan po natin dyan sa Antique. Mga kababayan din dyan ni Richard Hien.
Maganda rin yung pagkakapasok ni Richard G. Quality minutes din. Nakakapagbigay siya ng puntos. And at the same time, humahasel pa siya for those rebounds. You saw kanina yung bench scoring natin. Ano? Ang lalaki ng disparity. Ang layo. With ng bench scoring ng Pure Foods at ng Alaska Aces. Second one drop. Ito na naman. Roger Yap. In the clear para sa Pure Foods Chunky Giants. Alright. Yan po ang oras na nalalabi sa second quarter natin. Pero ito sa segundo na lamang sa shot clock ng Pure Foods. Umatake na si Kirby Raymundo. Pero hindi nila na-polar yung rebound. Roger Yab. Tejada. Jumper niya short. Kirby Raymundo reverse. Wala pa rin. Carrera sa bola. Yun naman. Hassel ni Roger Yab. Ball tapped out. Nagbago yung tema ng laro. Parang one step slower yung Alaska. Ito ng mga Pure Foods. Parati nauuna sa loose ball at rebound. Pinakamalaking laman po ng Pure Foods na naitala dito sa quarter nito. Stood at 18 points. Ito na lamang, 5 seconds na lamang dito sa second quarter natin. Nick Velasco! Yes!